Sa gabi ng Biyernes, lumalakad kami ni June sa madilim na kalsada pauwi mula sa aming trabaho sa paggawaan. Ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap at ang hangin ay malamig at tila may dala-dalang kakaibang enerhiya. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kaba sa aming dibdib. Pare, parang may kakaiba sa hangin ngayon, sabi ni June habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada. Daan patungo sa waiting shed na aming dinaraanan pa uwi. Oo nga parang may bumubulong sa hangin, sagot ko. Napilit iniinda ang malamig na hangin na sumisingit sa aking jacket. Habang papalapit kami sa waiting shed, napansin namin ang isang anino na gumagalaw sa loob nito. Sa unang tingin, akala namin ay isa lamang itong tao na naghihintay ng masasakyan. Ngunit nang kami ay mas lumapit, unti-unting lumilinaw sa aming paningin ang kakaibang anyo ng anino. Ang anyo nito ay hindi karaniwan, malabo, at tila hindi lumalakad sa lupa. Pare, anong nakikita mo? Tanong ni June, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Ewan ko, pero ang alam ko, hindi ito normal na tao. Sagot ko, habang ang aking mga mata ay hindi maalis sa misteryosong anyo na nasa aming harapan. Bigla kaming natigil sa paglalakad, nakatingin sa multo na tila nag-uudyok sa amin na lumapit. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang aking katawan ay nagugustuhang lumapit. Ngunit ang aking isipan ay nagbabala sa akin na umiwas. Si June ay nasa parehong sitwasyon, na ang kanyang mga mata ay nakapako sa nilalang na tila walang mukha, ngunit puno ng presensya. Ang hangin ay biglang nagbago, tila bumigat at lumamig palalo. Ang paligid ay nagmistulang sumasayaw sa hangin at ang mga dahon ng puno ay nagkakalat sa kalsada. Naramdaman namin ang paggalaw ng multo, dahan-dahang lumalapit sa amin at ang aming mga puso ay tila tumigil sa takot. Pare, kailangan nating umalis dito. Hindi ito normal, sabi ni June, nanginginig ang boses sa takot. Oo, tama ka. Pero paano kung hindi ito ang huling beses na makikita natin siya? Tanong ko habang pilit kong pinipigilan ang paggalaw ng aking mga paa. Sa isang iglap, ang multo ay nawala sa aming paningin, ngunit ang takot ay nananatili sa aming puso. Ang malamig na hangin ay umalis, at ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang kaisipan ng multo ay hindi maalis sa aming isipan. Habang kami ay nagpatuloy sa paglalakad pa uwi, ang kalsada ay tila naging mas mahaba at ang bawat hakbang ay puno ng kaba at takot. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na gabi. At ang kaisipan na baka bumalik ang multo ay naglagay sa amin sa isang estado ng patuloy na pag-aalala. Bago kami maghiwalay sa kalsada, nangako kami sa isa't isa na mag-iingat at magtutulungan sa pagharap sa misteryosong nilalang na iyon. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa aming isipan ay kung paano namin malalaman kung ito ay babalik at kung ano ang tunay na layunin ng multong iyon. Nang makauwi ako sa bahay, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa multo at ang kakaibang enerhiya na dala nito. Ang tanong na ito ay nagpakulo sa aking isipan. Ano nga ba ang gusto ng multo at bakit kami ang nakakita sa kanya? Sa dilim ng aking kwarto, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalik at doon ko napagtanto na ang gabi ay hindi pa tapos. Pagkatapos ng hindi namin inaasahang pagkikita sa multo sa waiting shed, hindi na kami mapakali ni Ramon. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala, habang ako naman ay pilit na tinatanggal ang imahe ng babae sa aking isipan. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin para bumalik sa lugar na iyon. Pare, hindi ko na kaya. Kailangan nating bumalik sa waiting shed, sabi ni Ramon habang kami nagkakape sa karenderya malapit sa aming pinagtatrabahuhan. Seryoso ka ba? Baka naman nagkataon lang at may ibang tao doon. Sagot ko, ngunit alam kong kahit paano ay may katotohanan ang mga salitang binitiwan niya.
Sa kabila ng takot, hindi maitatangging gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Kaya't nagpasya kaming bumalik sa waiting shed pagkagat ng dilim nang wala na masyadong tao sa kalsada. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang malamig na hangin na hindi karaniwan sa mga gabing iyon. Pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa amin kahit pa wala namang tao sa paligid. Nang malapit na kami sa waiting shed, biglang bumigat ang aking mga hakbang. Paring Ramon, sigurado ka ba dito? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. Oo, pare, kailangan nating malaman kung ano yung nakita natin. Baka kailangan niya ng tulong. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng tapang kahit pa alam kong natatakot din siya. Pagdating namin sa waiting shed, bumungad sa amin ang katahimikan. Wala na ang multo, ngunit ang lugar ay tila may kakaibang enerhiya na hindi mo maipaliwanag. Nagpalitan kami ng tingin ni Ramon, pareho naming iniisip kung ano ang dapat gawin. Baka pwede nating kausapin kung sakaling magpakita siya ulit, sabi ni Ramon, na tila ba may kasiguraduhan sa kanyang plano. Subukan natin, pero paano kung hindi siya multo? Tanong ko, pilit na sinusubukang mag-isip ng ibang posibilidad. Yan nga ang kailangan nating malaman, tugon niya. Tumayo kami sa waiting shed, nag-aabang sa kung anumang maaaring mangyari. Ilang minuto ang lumipas ngunit wala pa ring kakaibang nangyayari. Nagsisimula na akong magduda kung tama ba ang desisyon naming bumalik. Hanggang sa biglang may malamig na hangin ang dumaan at sa isang iglap muling lumitaw ang babae. Pareho kaming napaatras ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba sa kanyang presensya. Anong kailangan mo? Bakit ka nagpapakita sa amin? Tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang direksyon, papunta sa likod ng waiting shed. Parang may gusto siyang ipakita sa amin. Pare, tingnan natin kung ano yun, bulong ni Ramon. Kitang-kita ko sa kanya ang pag-aalala. Ngunit sa kabila nito, sumunod kami sa direksyon na itinuturo ng babae. Sa likod ng waiting shed, natagpuan namin ang isang lumang baul na tila ba matagal nang nakabaon sa lupa. Agad kaming nag-isip na baka ito ang dahilan ng pagpapakita ng multo. Baka may mahalaga siyang bagay na gustong ipaalam sa amin. Dahan-dahan naming binuksan ang baul at sa loob nito ay naroon ang mga lumang dokumento at litrato. Isa sa mga litrato ang tumambad sa amin, ang babae, kasama ang isang lalaki na mukhang pamilyar. Pare, tingnan mo ito. Mukhang siya yung multo at yung lalaki sa litrato. Hindi ko na natapos ang sasabihin nang biglang may naramdaman akong kakaiba. Parang may malamig na kamay na humawak sa akin at sa isang iglap, nagbago ang paligid. Nasa loob na kami ng isang lumang bahay, puno ng alikabok at agyo. Sira-sira ang mga dingding at tila ba matagal nang iniwan. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang multo. Maraming panahon ang lumipas. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Pero kailangan kong malaman ninyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Ano ang nangyari? Tanong ni Ramon na ngayoy hindi na maitago ang kaba sa kanyang boses. Ang lalaking kasama ko sa litrato, nagsimula ang babae. Siya ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito. Kailangan kong makamit ang hustisya at kayo ang aking napili para tulungan ako. Sa mga salitang iyon, bigla kaming bumalik sa waiting shed, ngunit may kakaiba. Ang baul ay nawala at ang paligid ay tila ba bumalik sa normal. Pare, ano yon? Anong ibig sabihin niya? Tanong ko kay Ramon, ngunit bago pa siya makasagot, may narinig kaming malakas na ingay mula sa likod ng waiting shed. Sunod-sunod ang mga pangyayari, ngunit isa lang ang sigurado. May mas malalim na dahilan ng pagpapakita ng multo sa amin at kailangan naming tuklasin ang katotohanan sa likod nito. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang dilim ay tila nagsimulang
yumakap sa amin ng mas mahigpit. Naririnig ko ang malalakas na tibok ng puso ko habang patuloy kaming nakatayo sa waiting shed. Si Thomas ay katabi ko, nakakuyom ang mga palad at tila nanlalamig sa takot. Sa mga oras na iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung bakit kami nandito at kung bakit namin pinili ang daan na ito para umuwi. Pero naisip ko rin na wala kaming ibang pagpipilian. Ito ang pinakamabilis na ruta pa uwi matapos ang mahaba naming shift sa pabrika. Pare, sigurado ka bang nakita mo yung multo kanina? Tanong ko kay Tomas, ang tinig ko'y bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung may sapat na tapang pa ako para marinig ang sagot niya. Oo, pare, hindi ako nagbibiro, sagot niya sa kanyang tinig na puno ng kaba. Nakita ko siyang nakatayo doon sa tabi ng puno. Ang mga mata niya, ang dilim parang nagbabanta. Ang bawat salita ni Tomas ay tila dagok sa puso ko. Hindi ko ito lubos maisip, isang multo sa lugar na araw-araw naming dinaraanan. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nais malaman ang katotohanan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap habang unti-unting lumalapit ang mga anino ng gabi. Ang mga ilaw ng poste ay tila nagkukubli sa kanilang liwanag, nagiging saksi sa hindi maipaliwanag na presensya sa paligid. Bigla, narinig namin ang tunog ng mga dahon na tila may bumabalot sa hangin. Napatingin kami ni Thomas sa direksyon kung saan niya nakita ang multo. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang hugis ang dahan-dahang lumitaw. Ang aming mga mata ay lumaki sa takot at hindi kami makagalaw sa kinatatayuan namin. Pare, ano to? Hindi ko na kaya. Halos sigaw ni Tomas habang hinahaplos niya ang braso ko. Ang malamig na hangin ay nagpatindi sa aming kaba. Sa halip na sumagot, sinubukan kong lumapit. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila nagiging mas mabigat at ang hangin ay nagiging mas malamig. Ngunit hindi ko mapigil ang sarili ko. Ang aking kuryosidad ay nag-uudyok sa akin na malaman ang katotohanan sa likod ng kakaibang presensya. Si Tomas ay nasa likuran ko, hindi bumibitaw sa pagkakahawak sa akin. Nang sa wakas ay nasa harapan kami ng hugis, ang aming mga mata ay nagtagpo ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Hindi ito multo, kundi isang lumang sako na nakabitin sa puno, nililipad ng hangin kaya nagmumukhang gumagalaw. Napabuntong hininga si Thomas at naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang pagkakahawak. Ngunit bago kami makapagpahinga, isang anino ang umagos mula sa aming likuran, mas mabilis kaysa sa hangin. Tumalikod kami at nakita ang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ito isang multo, ngunit ang damdamin ng panganib ay mas matindi kaysa kanina. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko at narinig ko ang mabilis na paghinga ni Thomas. Sino ka? Tanong ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng aking tinig. Ngunit ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip, naglakad siya papalapit sa amin, tila may balak na hindi namin mawari. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay tila umuuga sa ilalim ng kanyang mga paa at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ang takot ay hindi na maitatago at alam kong kailangan naming kumilos. Tomas, tumakbo tayo, sigaw ko sa pag-asang makalayo kami sa panganib. Ngunit bago pa kami makagalaw, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at ang paligid ay nag-iba. Ang hangin ay tila nagtangkang humigop sa akin, pinipilit akong manatili sa lugar. Pakiramdam ko'y may humihila sa akin pabalik, papunta sa anino ng lalaki. Ang kanyang nangiti ay lumalawak at ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa dilim. Si Tomas ay natigilan, hindi makagalaw sa takot. At sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang paligid ay nag-iba ng anyo at kami napapalibutan ng mga anino na hindi namin maipaliwanag. Ang lalaki ay nawala,
na parang isang bula, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili. Isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na panganib ang bumalot sa amin. Pare, anong nangyayari? Tanong ni Tomas, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Hindi ko alam ang sagot. Ang paligid ay tila naging ibang mundo, isang dimensyon na puno ng anino at dilim. At sa gitna nito, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na dumapo sa aking balikat. Alam ko na ang kwento namin ay hindi pa natatapos. Sa kabila ng takot, isang pakiramdam ng pag-asa ang bumalot sa akin. Ang kaalaman na may paraan upang makatakas sa anino ng gabi. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang tunay na kahulugan ng presensyang ito? At paano kami makakatakas mula sa kapangyarihan ng hindi maipaliwanag na multo na tila bumabalot sa aming mundo? Sa oras na ito, kami natutunan na ang takot ay hindi lamang tungkol sa mga multo, kundi sa mga anino ng aming sariling kaisipan, at ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, naglalakad kami ni Benji pauwi mula sa aming trabaho sa construction site. Isang oras na ang nakalipas mula nang matapos ang aming shift, at ang mga ilaw sa kalye ay tila nag-aanyayan ng kakaibang mga anino sa paligid. Nasa amin ang pagod, ngunit hindi namin maalis sa aming isipan ang nangyari noong nakaraang gabi sa waiting shed. Hindi ko makakalimutan ang nakita namin. Isang hugis na tila tao, ngunit mas malamig kaysa sa hangin na nakapaligid sa amin. Naalala ko ang pagyelo ng aming mga katawan at ang pagbilis ng tibok ng aming mga puso habang unti-unting lumilitaw ang silweta ng isang matandang babae. Ang kanyang mata ay tila walang buhay, ngunit puno ng kwento ng pagdurusa. Benji, bulong ko, na sinisikap na hindi magpakita ng takot, ngunit alam kong nararamdaman niya ang parehong kaba. Sigurado ka bang bumalik na tayo roon? Tumigil siya sa paglakad at tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari, Aling. Hindi tayo makakatulog ng maayos hanggat hindi natin natutuklasan ang katotohanan. Ang bahagi ng akin ay sumasang-ayon sa kanya, ngunit hindi ko mapigilan ng kaba sa aking dibdib. Wala kaming kagamitan para sa ganitong klasing bagay, at ang tanging dala namin ay ang aming tapang at ang pag-asa na hindi kami mapapahamak. Habang papalapit kami sa waiting shed, ang hangin ay tila mas lumalalim. Ang mga dahon ng puno ay nagkikislapan sa ilalim ng liwanag ng buwan, para bang binabalaan kami sa aming pagdating. Nang makarating kami sa lugar, tumigil kami sa harap ng shed, pinagmamasdan ng bawat sulok nito na tila umuungol ang mga anino sa dilim. Pinilit kong kumalma at huminga ng malalim. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko kay Benji na tila may plano sa isip. Subukan nating kausapin, sagot niya na tila hindi natitinag ang tapang. Aling, kung multo nga ito, baka may kailangan siyang sabihin sa atin. Tumango ako, hindi sigurado sa aming ginagawa. Ngunit tinulungan ko siya at sabay kaming tumingin sa loob ng shed, tinatawag ang presensya sa aming harapan. Sino ka? Tanong ni Benji. Ang tinig niya ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Sa una, wala kaming naririnig kundi ang hangin, ngunit biglang may bumulong. Isang malamig na tunog na tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Tulong, sabi nito, ang boses ay puno ng hinagpis. Nagkatinginan kami ni Benji. Ang aming mga mata ay puno ng kaba at pagtataka. Paano ka namin matutulungan? Tanong ko. Ang tinig ko ay nanginginig. Walang sagot, ngunit sa loob ng shed ay may dumulas na malamig na hangin na tila lumalapit sa amin. Ang pag-asa na ito ay magiging kapaki-pakinabang na pag-uusap ay unti-unting naglalaho, at ang takot ay nagsimulang lumukob sa aming mga puso. May nangyari sa kanya dito, sabi ni Benji, na parang biglang napagtanto ang isang bagay.
Dito siya namatay, aling. Hindi ko alam kung paano niya nalalaman iyon, ngunit ang pakiramdam ko ay tama siya. Ang lugar na ito ay puno ng lungkot at sakit, at parang nararamdaman namin ang bigat ng kanyang nakaraan sa aming mga balikat. Biglang nagbago ang hangin at naramdaman namin ang presensya na mas lumalapit pa. Para bang may puwersa na nagtutulak sa amin palayo. Ngunit sa halip na lumisan, mas lalo kaming lumapit sa shed. At doon, sa isang iglap ng liwanag mula sa isang malapit na poste, nakita namin ang isang piraso ng papel na lumulutang sa hangin. Agad itong bumagsak sa aming harapan. Ang mga sulat nito ay nakasulat sa sulat kamay na tila naglalaman ng isang mensahe. Tulong, muling nakasulat doon. Ngunit sa ilalim nito ay may pangalan, Maria. Napatingin kami sa isa't isa ni Benji. Ang aming mga mata ay puno ng pagkabigla. Sino si Maria at bakit siya humihingi ng tulong sa amin? Habang nagtataka kami, naramdaman namin ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat at ang mga anino ay unti-unting nagiging mas buhay. Alam namin sa aming mga puso na hindi pa ito tapos, na ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. At sa isang iglap, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likod ng shed. Hindi kami nakagalaw sa takot at nang kami ay lumingon, nakita namin ang isang hugis na nagmamasid sa amin. Isang anino na tila mas mapanganib kaysa sa nauna. Sa oras na iyon, alam namin na ang aming pagtuklas ay may kaakibat na panganib. Ngunit sa kabila ng takot, alam namin na kailangan naming malaman ang buong kwento. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabi ay hindi pa tapos para sa amin ni Benji. Madilim na ang paligid nang makarating kami sa waiting shed. Ang liwanag mula sa nag-iisang ilaw ng poste ay tila nag-aalanganin sa pagbibigay ng liwanag dahil sa kapal ng ulap sa langit. Ang mga anino ng puno sa paligid ay mistulang mga kamay na umaabot sa amin, nagdudulot ng kakaibang kilabot habang kami mo naglalakad papunta sa aming paboritong upuan sa gilid. Ako si Ramon at kasama ko ang aking matalik na kaibigan, si Eduardo, sa kakaibang karanasan na ito. Simula nang mangyari ang insidente noong nakaraang linggo, hindi kami mapakali. Nakakita kami ng multo, isang babaeng nakaputi na bigla na lamang lumitaw sa waiting shed na ito at naglaho ng walang bakas. Sa kabila ng takot, hindi namin magawang iwasan ang lugar na ito. Parang may magneto ang kuryosidad at kami hinahatak pabalik dito. Sigurado ka bang gusto mong bumalik dito, Ramon? Tanong ni Eduardo habang nakatingin sa paligid na parang may hinahanap. Oo, Eduardo, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Sagot ko, pilit na pinapawi ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko na kayang matulog ng mahimbing hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Umupo kami sa bangko at naghintay. Sa bawat oras na lumilipas, lumalalim ang dilim at ang katahimikan ay nagiging mas nakakatakot. Ang mga ingay ng kalikasan, ang pagaspas ng hangin, ang kahol ng aso sa malayo, ay nagsisilbing paalala na hindi kami nag-iisa. Ngunit sa kabila ng mga karaniwang tunog, ang pakiramdam ng presensya ng isang hindi nakikitang nilalang ay hindi maikakaila. Nagsimula akong magkuwento ng mga kwento ng kababalaghan na narinig ko noon sa pag-asang mabawasan ang tensyon na aming nararamdaman. Alam mo ba, Eduardo, sabi nila sa lumang simbahan, sa kabilang bayan, may pari raw na nagpaparamdam tuwing hating gabi. Ngunit si Eduardo ay tila hindi interesado. Nakatingin siya sa kawalan, ang mga mata ay naglalakbay sa madilim na gilid ng waiting shed. Ramon, sa tingin mo ba, dapat ba nating kausapin siya kung sakaling magpakita ulit? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa dilim. Kausapin? Paano mo siya kakausapin kung siya'y multo? Sagot ko, natatawa sa ideya.
Pero sa loob ko may bahagi na nagtatanong, ano nga ba ang gagawin namin kung sakaling magpakita ulit ang babaeng multo? Bigla, naramdaman namin ang malamig na simoy ng hangin na tila bumalot sa amin. Kasabay nito, ang liwanag ng poste ay kumurap-kurap, parang kandila sa hangin. Pareho kaming natigilan, ang aming mga mata ay naghanap ng anumang senyalis ng presensya ng multo, at doon namin siya nakita. Sa gilid, sa likuran ng shed, ang figura ng babaeng nakaputi ay unti-unting lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay hindi maaninag, ngunit ang kanyang anyo ay malinaw na malinaw. Nakatingin siya sa amin, hindi gumagalaw. Eduardo, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig sa dami ng kaba. Ramon, tingnan mo ang kanyang kamay, sagot ni Eduardo. Tinuturo ang babaeng multo. Ang kanyang mga kamay ay umangat, parang may gustong ipakita. Sa kabila ng takot, nagawa kong tumingin. Sa kanyang mga palad ay may hawak siyang piraso ng papel. Biglang nagising ang aking kuryosidad, tila ba ang papel na iyon ay naglalaman ng sagot sa misteryo ng kanyang presensya. Ngunit paano namin ito makukuha? Habang kami nag-aalangan, ang multo ay nagsimulang maglakad palapit sa amin. Mabagal ang kanyang paggalaw at bawat hakbang ay tila isang dagundong sa aming pandinig. Hindi namin alam kung ano ang dapat gawin, tumakbo ba o manatili. Ramon, baka ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Eduardo habang pinipilit na maging kalmado. Baka may gusto siyang iparating sa atin. Kahit nanginginig ang aking mga tuhod, nagawa kong tumayo. Naglakad ako palapit sa multo, ang kamay ko'y inaabot ang papel na kanyang hawak. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang malamig na hangin na parang yumayakap sa akin. Sa wakas, naabot ko ang papel. Ngunit sa paghawak ko nito, ang babae ay biglang naglaho, parang usok na hinipan ng hangin. Napatigil ako, ang puso ko'y nagwawala sa kaba. Ramon, ano ang nasa papel? Tanong ni Eduardo, agad na lumapit sa akin. Sa ilalim ng kalabuan ng ilaw, isinubok ko ang papel. Isa itong lumang larawan na ninilaw na sa katandaan. Sa larawan may dalawang bata na nakangiti at sa likod ay nakasulat ang mga salitang, ang mga kaibigan ay laging magkasama, sa hirap at ginhawa. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang mukha ng mga bata. Isa sa kanila ay si Eduardo at ang isa ay ako. Paano ito nangyari? Bulong ni Eduardo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang papel na ito ay may mas malalim na kahulugan, isang misteryo na kailangan naming tuklasin. At sa likod ng aming mga isip, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Sino ang multo na iyon at bakit niya kami pinaalalahanan sa isang bagay na hindi namin maalala? Habang kami nagmasid sa paligid, pakiramdam namin ay may mga mata na nakamasid sa amin mula sa dilim, nag-aabang sa susunod na hakbang. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, alam namin na ito'y simula pa lamang ng mas malalim na kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa kabila ng pagod at puyat sa mahaba naming shift sa pabrika, ang gabing iyon ay tila mas mahaba kaysa sa inaasahan. Kasama si Rodel, naglalakad kami pauwi mula sa trabaho, tinatahak ang madilim na kalsadang patungo sa aming barangay. Ang lamig ng hangin ay tila may kasamang masakit na kirot, na parang mga daliri ng multo na dumadampi sa aming balat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagkabog ng puso ko, hindi dahil sa pagod, kundi sa hindi maipaliwanag na kaba. Pre, sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ni Rodel na halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tinapunan niya ako ng tingin na para bang inaasahan niyang magbago ako ng isip. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong wala kaming ibang daan kundi ang kalsadang ito. Oo, Rodel, wala namang ibang mas mabilis na ruta pa uwi. Sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Pero sa totoo lang, para akong nilalamon ng kadiliman sa paligid.
Habang papalapit kami sa waiting shed, ang ilaw nito ay kumukurap-kurap na para bang nag-aagaw buhay. Sa ilalim ng ilaw, may mga anino na tila naglalaro sa aming paningin, sumasayaw sa hangin, ngunit hindi ko mawari kung saan sila nanggagaling. Bumilis ang tibok ng puso ko na para bang nagbabanta ng panganib. Biglang tumigil si Rodel, nakatitig siya sa isang bahagi ng waiting shed. Pre, tingnan mo yon, bulong niya, sabay turo sa isang figura na tila bumabalot sa anino. Isang babae, o hindi ko alam kung tao nga ba ito, na nakaupo sa bangko, nakayuko at tila walang buhay. Lumayo tayo, sabi ko. Halos hindi ko na makontrol ang panginginig ng boses ko. Pero bago pa kami makapagdesisyon, ang figura ay gumalaw, dahan-dahang umangat ang ulo nito. Sa ilalim ng kumukurap na ilaw, nakita ko ang kanyang mga mata. Walang pupilas, puting-puti, na parang naglalabas ng malamig na liwanag. Pre, ano yan? Tanong ni Rodel na ngayon ay hindi na nakakagalaw sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at para bang hindi na siya makahinga. Ang babae o multo, hindi ko alam kung ano siya, ay nangumiti. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Nakakatakot, puno ng misteryo, at sa likod ng kanyang mga puting mata ay para bang may lihim na gustong ipahiwatig. Tumayo siya, ang kanyang mga galaw ay tila isang sine na bumagal. Bawat hakbang ay may kasamang ingay na parang kalansing ng bakal. Kahit na gusto kong tumakbo, ang mga paa ko ay parang nakabaon sa semento. Ang malamig na hangin ay tila pumipigil sa bawat galaw ko. Rodel, kailangan nating umalis, bulong ko. Ngunit alam kong hindi niya ako naririnig. Para siyang nawala sa sariling mundo, nakatitig lang sa multo na patuloy na lumalapit sa amin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Bumaling ako at nakita ko ang isang lalaking nakatayo. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko alam kung saan ko siya nakita. Para siyang isang anino mula sa nakaraan na bumabalik para guluhin ang kasalukuyan. Nagkita na tayo dati, sabi niya, ang boses ay parang bulong ng hangin. Alam mo kung sino ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang aking utak ay puno ng pagkalito at takot. Paano ko siya nakilala? At bakit ngayon lang siya nagpakita? Habang ang babae ay patuloy na lumalapit, ang lalaki sa likod ko ay nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi mo siya matatakasan, Jose. Hindi mo sila matatakasan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita na para bang may lihim akong nakalimutan. Sa likod ng aking pag-iisip ay may mga alaala na pilit bumabalik, ngunit hindi ko matukoy kung ano ang mga ito. Rodel, kailangan nating kumilos. Sigaw ko sa wakas ay nagising sa pagkakamanhid. Hinila ko siya, ngunit nang lingunin ko siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi siya makapagsalita, pero alam kong may nararamdaman siyang hindi ko maintindihan. Biglang naglaho ang lalaki sa likod ko na para bang usok na dinadala ng hangin. Naramdaman ko ang pag-alis ng bigat, ngunit ang takot ay nananatili. Ang multo ay halos nasa harapan na namin at sa bawat hakbang ay tila humihigpit ang pagkakahawak nito sa aking kaluluwa. Sa desperasyon, tumakbo kami ni Rodel. Ang mga paa namin ay tila nagising na sa mahika ng kadiliman. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, ngunit ang alam ko lang ay kailangan naming makalayo sa lugar na iyon. Ngunit bago pa kami tuluyang makalayo, ang huling bagay na narinig ko ay ang boses ng babae, isang bulong na puno ng pangako at takot. Hindi kayo makakalayo. Sa likod ng boses na iyon ay ang pangako ng isang misteryo na patuloy na maghahanap. Sa kabila ng takot, alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Ang kwento namin ni Rodel ay nagsisimula pa lang at sa likod ng bawat anino ay may lihim na naghihintay na matuklasan. Sa paglipas ng mga araw, tila napakabagal ng oras sa aming paggawaan. Hawak ko ang martilyo, pilit kong tinatapos ang bawat tapyas ng kahoy, ngunit ang isip ko ay patuloy na bumabalik sa gabing iyon sa waiting shed.
Si Miguel, ang aking matalik na kaibigan at kasama sa trabaho, ay pilit na umiiwas kapag nababanggit ang multo. Alam kong pareho kaming balisa, ngunit mas pinili pa rin naming magtahimik sa takot na hindi kami paniwalaan ng iba. Isang gabi, habang papauwi kami mula sa pagawaan, nagpasya kaming dumaan muli sa waiting shed. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa amin na bumalik doon. Marahil ay ang matinding pagnanais na maintindihan ang nangyari. O baka naman ang pag-asang hindi na namin muling makikita ang multo. Ang paglalakad namin ay tila mas mabagal kaysa dati. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi kami tumigil. Pagdating namin sa waiting shed, tila umihip ang malamig na hangin na nagdala ng kakaibang kilabot. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay naglalagas na parang sinasabayan ng pag-ihip ng hangin. Tahimik kami ni Miguel, kapwa nagmamasid sa paligid, naghahanap ng senyalis ng presensya ng multo. Ang ilaw mula sa poste ay kumikislap-kislap na para bang may sariling buhay. Bigla, may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng shed. Pareho kaming napatigil sa aming kinatatayuan. Ang mga mata namin ay nagkatinginan, puno ng takot at pag-aalinlangan. Narinig mo ba yon? Bulong ni Miguel. Halos hindi ko marinig dahil sa mahina niyang pagsasalita. Tumango ako, pinipilit kong lakasan ang loob. Sa kabila ng takot, unti-unti kaming lumapit at sa likod ng shed ay isang piraso ng papel na nakapatong sa lupa. Tila napakaraming taon nang nandyan. Pinulot ni Miguel ang papel at sa pagbungad ng liwanag mula sa poste, nakita namin ang mga nakasulat na tila mga pangalan. Ano to? Tanong ni Miguel, ang boses niya ay nanginginig. Nang suriin ko ang papel, napansin kong ilan sa mga pangalan ay pamilyar, hindi ko maipaliwanag kung saan ko nakita ang mga ito. Ngunit parang may bumubulong sa isip ko na may malalim na kahulugan ang mga ito sa aming kinasasangkutan ngayon. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagdesisyon kaming umuwi at ipagpatuloy ang pag-usisa sa susunod na araw. Ngunit habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na para bang may nakamasid sa amin. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang isang anino na mabilis na gumalaw, isang anino na hindi namin maipaliwanag kung saan nagmula. Miguel, bilisan natin! Sigaw ko at agad kaming tumakbo pa uwi. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa lugar na iyon, dala ang papel na nakuha namin. Sa aming pagbalik, mas nag-igting ang pakiramdam ng misteryo. Nilapitan namin ang isang matandang nagtitinda ng prutas sa malapit na parang may alam sa mga nangyayari sa lugar. Nang ipakita namin sa kanya ang papel, nagulat siya at nagtanong, "Saan niyo ito nakuha?" Kwento ng matanda, ang mga pangalan sa papel ay mga manggagawa na misteryosong nawala maraming taon na ang nakalipas. Ang kanilang pagkawala ay tila may kinalaman sa multo na sinasabing nagpapakita sa waiting shed. Ayon sa kanya, ang multo ay isa sa mga nawalang manggagawa na hindi matahimik dahil hindi pa natatagpuan ang kanyang katawan. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagpapakita sa mga tao, sabi ng matanda. Gusto niyang mahanap siya. Nang marinig namin ito, mas lalong lumalim ang pagnanais naming matuklasan ang katotohanan. Ngunit sa likod ng aming isipan, ang takot ay patuloy na nambubulabog. Sa naisip ko kung kami ba ang susunod na makikita sa papel na iyon kung di namin matulungan ang multo. Habang papauwi kami, biglang bumuhos ang ulan at sa gitna ng pagbayo ng hangin, narinig namin ang isang tinig. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumalot sa akin, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. Sa likod ng aming mga kinatatayuan, ang multo ay tahimik na nakamasid. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaibang mensahe sa kanyang presensya. Ang kanyang matay puno ng lungkot, hindi galit. Isang hakbang ang ginawa namin ni Miguel, ngunit ang multo ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Sa isang iglap,
Nawala siya, tila usok na naglaho sa hangin. Ngunit ang iniwang damdamin ay mas matindi, isang pakiramdam na may malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagpapakita. Sa pag-uwi namin, hindi namin maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang hinahanap ng multo. Ngunit sa isang sulok ng aking isip, alam kong may mas malalim pa kaming isisiwalat. At sa aking pag-iisa, naisip ko ang tanong na tila bumabalot sa aming mga desisyon. Kami ba ang susunod na magiging bahagi ng papel na iyon? Ang gabi lalong bumibigat habang kami ni Thomas ay nanatiling nakaupo sa malamig at lumang waiting shed sa labas ng pabrika. Ang lugar na ito na noong unay tila ordinaryo lamang ay biglang nagkaroon ng kakaibang aura. Ang mga anino ng mga puno ay tila nabubuhay sa paligid namin at ang bawat tunog ay parang may dalang babala. Pare, sigurado ka bang dito natin huling nakita yung multo? Tanong ni Thomas. Pilit na pinipigil ang pangangatog ng kanyang boses. Hindi ko siya masisisi. Kahit ako man ay kinakabahan. Oo, dito nga, sagot ko. Pilit na inaalala ang mga kaganapan noong isang linggo. Bigla na lang siyang lumitaw sa dilim tapos nawala na parang bula. Ang hangin ay biglang lumamig at isang kakaibang lamig ang bumalot sa amin. Sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang pagnanasa na malaman ang katotohanan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng multong iyon? Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga posibilidad. Baka may naaksidente sa lugar na ito o baka may nakalimutang kasaysayan na hindi pa naibubunyag. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang matandang lalaking papalapit sa amin. May dala siyang malaking bag na tila puno ng kung ano at ang kanyang kilos ay mabagal ngunit sigurado. Mga iho, bati ng matanda habang nakangiti. Naghihintay ba kayo ng jeep? Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kakaiba sa kanyang presensya. Parang may alam siya na hindi namin alam. Hindi po. May hinahanap lang po kami, sagot ko, habang si Thomas ay tahimik na nakatingin lang sa matanda. Alam ko kung ano ang hinahanap ninyo, sabi ng matanda, na ikinagulat naming dalawa. Ang multo, hindi ba? Napatango kami, hindi makapagsalita sa gulat. Paano niya nalaman? Marami ng kwento ang lugar na ito, patuloy niya. Maraming nakakita sa kanya, pero iilan lang ang nakakaalam kung bakit siya nandito. Nagsimula siyang magkwento ng mga detalye na hindi pa namin naririnig. Ayon sa kanya, ang multo ay isang babaeng manggagawa na nasawi sa isang aksidente sa pabrika ilang dekada na ang nakararaan. Dahil daw sa kapabayaan ng mga namumuno, hindi siya nabigyan ng hustisya. Kaya't ang kanyang kaluluwa ay naiiwan, naghahanap ng katarungan. Kung gusto ninyo siyang makita ulit, kailangan ninyong malaman ang kanyang kwento. Sabi ng matanda bago siya umalis sa dilim. Naiwan kaming nag-iisip ni Tomas. Paano namin malalaman ang kwento ng multo? At sino ang matandang iyon na tila alam ang lahat? Habang nag-iisip, napansin ko ang isang bagay na kumikislap sa sahig ng waiting shed. Isa itong luma at kinakalawang na singsing. Pinulot ko ito at napansin kong may nakaukit na pangalan sa loob, Clarissa. Pare, tingnan mo to, sabi ko kay Thomas, sabay abot sa singsing. Clarissa, bulong niya. Baka siya yung multo. Habang hawak ang singsing, biglang lumakas ang hangin at nagdulot ng kakaibang ingay sa paligid. Parang may bulong na nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi ko alam kung guni-guni lang iyon, ngunit may narinig akong pangalan, Clarissa. Nagdesisyon kaming bumalik sa pabrika kinabukasan upang magtanong-tanong. May ilang matatandang manggagawa pa roon na baka sakaling may alam tungkol sa kwento ni Clarissa. Kinabukasan, maaga kaming pumasok ni Tomas at nagtanong sa mga veteranong manggagawa. Sa simula, walang gustong magsalita, pero nang ipakita ko ang singsing, may isang matandang babae na lumapit sa amin.
Alam ko ang kwento ni Clarissa. Simula niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Isa siya sa pinakamasipag na manggagawa noon. Pero sa kasamaang palad, nasawi siya sa isang aksidente na pilit itinago ng mga namumuno. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Pero bakit siya nagpapakita ngayon? Tanong ko. Marahil ay dahil sa singsing na, yan, sagot ng matanda. Matagal nang nawawala yan. Baka kailangan ninyong ibalik iyan sa lugar kung saan siya nasawi. Nagpasya kaming sundin ng kanyang payo. Nang matapos ang aming shift, bumalik kami sa waiting shed, dala ang singsing ni Clarissa. Nasa paligid na ng dilim nang makarating kami roon. Ang lugar ay tila mas malamig kaysa dati. Habang inilalagay ko ang singsing sa lupa, biglang lumitaw ang multo ni Clarissa sa harap namin. Ang kanyang anyo ay malabo ngunit mapayapa. Nagsalita siya ngunit hindi ko maunawaan ang kanyang boses. Parang musika na naglalaro sa hangin. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang kanyang mensahe, biglang lumiwanag ang kanyang paligid at siya'y naglaho. Iniwan kaming dalawa ni Tomas na naguguluhan sa nakita. Anong nangyari? Tanong ni Tomas habang kami nakatingin sa lugar kung saan siya nawala. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagong ukit sa sahig ng waiting shed na tila mensahe mula kay Clarissa. Salamat ang nakasulat. Ngunit bago pa man namin lubos na maproseso ang lahat, may narinig kaming yabag mula sa likuran. Paglingon namin, nakita namin ang matandang lalaki mula kagabi, nakatayo sa dilim ng halaman. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang anyo ang kanyang mukha. Tila ito'y nababalot ng anino ng galit at paghihiganti. At sa isang iglap, nawala siya na parang bula. Iniwan kaming nagtataka kung sino nga ba talaga ang tunay na kalaban sa kwentong ito. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na bumalot sa akin habang naglalakad kami ni Ramon pabalik sa waiting shed. Animoy may malamig na hangin na bumubulong sa aming mga tenga, ngunit wala ni isa sa amin ang nangahas magsalita. Ang usapan namin kanina sa kantina ay tila naging usok na pumatak sa hangin. Hindi na namin muling binabanggit. Ngunit pareho naming alam na iyon ang dahilan ng aming pagbalik sa lugar na iyon. Hindi kami sigurado kung ano ang aasahan, ngunit ang likas na kuryosidad at takot na bumabalot sa amin ay nagtutulak para ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Ang mga ilaw ng kalye ay nagbibigay ng sapat na liwanag upang hindi kami magkasalubong ng mga naglalakad, ngunit ang malamlam na liwanag ng buwan ay tila nagdadagdag ng misteryo sa paligid. Sigurado ka ba sa ginagawa natin, Leo? Tanong ni Ramon, bahagyang nanginginig ang boses. Kahit paano, nakakatawa pa ring marinig ang tono ng kanyang boses na parang hindi siya ang palaging matapang sa aming dalawa. Wala nang atrasan, Ramon. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Sagot ko, kahit pa ang katotohanan iyon ay maaaring hindi namin kayang harapin. Nang marating namin ang waiting shed, tumigil kami sa harapan nito. Tila ba hinihintay na magpakita ang anino mula sa kabilang mundo. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay tila bumubulong sa hangin at ang bawat kaluskos ay nagdadala ng kilabot sa aming mga katawan. Ano nga ulit ang nakita mo nung huli kang nandito? Tanong ko kay Ramon, pilit na inaalala ang mga detalye ng kanyang kwento. Isang babae, nakasuot ng puting damit, tila ba parang naliligaw. Hindi ko siya maaninag ng maayos pero alam kong may kung anong kakaiba sa kanya, Leo. Hindi siya normal. Dahil sa kanyang sinabi, nagsimula akong magmasid sa paligid. Ang bawat anino ay aking sinusuri, ang bawat tunog ay aking pinapakinggan. Ngunit wala akong makitang kakaiba. Hanggang sa, Leo, tingnan mo, bulong ni Ramon sabay turo sa isang sulok ng waiting shed. Nakita ko ang hugis ng isang tao, isang babae nga, tulad ng kwento ni Ramon. Nakatalikod sa amin, nakatungo ang ulo, at tila ba may hinahanap sa lupa. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit ang aura ng kanyang presensya
ay nagdudulot ng kilabot sa aking mga buto. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya? Tanong ni Ramon halatang nanginginig na. Hindi ko rin alam pero kailangan nating malaman. Baka kailangan niya ng tulong. Sagot ko, kahit pa alam kong maaaring delikado ang ginagawa namin. Dahan-dahan kaming lumapit, ang bawat hakbang ay tila isang eternity. Hanggang sa kami ay nasa likuran na niya. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, nag-angat siya ng ulo at lumingon sa amin. Mga bata, bakit kayo nandito? Tanong niya. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi kami makapagsalita. Ang kanyang mata ay tila walang buhay, ngunit puno ng hinagpis. May kung anong sakit at pighati ang bumabalot sa kanyang pagkatao na hindi namin maipaliwanag. May maitutulong ba kami, ate? Tanong ni Ramon, nagtatapang-tapangan. Hindi niyo ako matutulungan. Wala na akong kailangan mula sa inyo. Sagot niya bago muling naglaho, animoy usok na hinihipan ng hangin. Nang wala na siya, nagawa kong huminga ng maluwag. Ngunit bago pa man kami makaalis, may kung anong bagay ang kumalabog sa ilalim ng waiting shed. Sa aming pagsisiyasat, nakita namin ang isang lumang kahon, tila ba matagal nang nakatago roon. Buksan natin, sabi ko kay Ramon, kahit pa hindi ko alam kung ano ang maaari naming makita sa loob. Sa pagbukas namin ng kahon, bumungad sa amin ang isang lumang litrato. Isang larawan ng babae kasama ang isang lalaki. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Ang lalaki sa litrato ay si Ramon. Anong ibig sabihin nito, Leo? Bakit ako nasa litrato? Tanong ni Ramon, halata ang pagkalito at takot sa kanyang boses. Hindi ko alam ang isasagot. Ang tanging alam ko lang ay ang multo na nakita namin ay may koneksyon sa aming buhay at ang misteryo sa waiting shed ay mas malalim kaysa sa aming inaakala. Sa likod ng litrato may isang mensahe. Alam mo kung sino ako. Sa puntong iyon, alam kong hindi pa natatapos ang kwento. Ang multo sa waiting shed ay hindi lamang isang pangkaraniwang engkwentro. Ito ay bahagi ng isang mas malaking puzzle na kailangan naming lutasin. Isang puzzle na maaaring magbago ng aming buhay magpakailanman. Ang hangin sa gabi ay may dalang malamig na haplos na bumabalot sa aming mga katawan habang naglalakad kami papunta sa paborito naming tambayan, ang waiting shed sa dulo ng kalsada. Ako si Luis, isang ordinaryong manggagawa sa pabrika, at kasama ko si Ramon, ang matalik kong kaibigan. Iyon ang aming pahingahan pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Sa pagdating namin sa waiting shed, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan. Sa karaniwan, may mga tricycle na dumadaan at mga tao na nagkukwentuhan sa paligid. Pero ngayon, tila kami lang ang nandito. Si Ramon, na palaging may lakas ng loob, ay umupo sa bangko at naglabas ng yosi. Luis, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong niya habang pinagmamasdan ng paligid. Tumango ako, hindi sigurado kung ano ang eksaktong dahilan ng aking kaba. Bigla kong naalala ang kwento ng multo sa waiting shed, isang alamat na binaliwala namin noon. Mayroon daw isang babae na namatay sa aksidente sa kalsadang ito at naiwang naglalakad ang kanyang kaluluwa, naghahanap ng hustisya. Sa mga pagkakataong walang tao sa paligid, siya ay nagpapakita upang maghanap ng tulong. Habang nag-uusap kami ni Ramon tungkol sa mga alingas-ngas ng multo, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Napakapit ako sa bangko. Ramon, parang may dumaan sa tabi ko. Bulong ko. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, nakatingin siya sa kalsada, tila may inaabangan. Maya-maya may narinig kaming mga yapak, mabigat at malamyos. Kaming dalawa ay napalingon sa pinanggalingan ng tunog at doon namin nakita ang isang anino na papalapit mula sa malayo. Ang anino ay may porma ng isang babae, ngunit hindi namin maaninag ang kanyang mukha. Naglalakad ito patungo sa amin, patuloy sa kanyang direksyon, tila walang pakialam sa paligid. Ramon, nakita mo ba yon?
Tanong ko habang ang mga kamay ko'y nanginginig na sa takot. Oo, Luis, pero huwag kang gumawa ng ingay. Baka makuha niya ang atensyon natin, sagot niya kasabay ng pagyuko ng kanyang ulo. Habang papalapit ang anino, ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may puwersang humihila sa akin patungo sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may koneksyon ako sa anino. Ang mga mata ko'y hindi makawala sa kanyang anyo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naglakad ako papalapit sa anino. Hindi ko na narinig ang pagprotesta ni Ramon. Ang mga hakbang ko'y tila wala na sa aking kontrol, parang may sariling isip ang aking mga paa. Nang malapit na ako sa anino, biglang tumigil ito. Ang malamlam na ilaw ng poste ay sumilay sa kanyang muka. Dito ko nakita ang kanyang mga mata, malalim, matalim at puno ng lungkot. Luis! Sigaw ni Ramon, sinubukang hilahin ako pabalik. Ngunit huli na dahil sa isang iglap, ang anino ay umabot sa akin at ang kanyang malamig na kamay ay dumampi sa aking mukha. Ang pakiramdam ay parang yelo, ngunit may kakaibang init na lumusot sa aking balat. Bigla kong naramdaman ang bigat ng kanyang kalungkutan. Ang mga alaala ng kanyang pagkamatay ay pumasok sa aking isipan. Aksidente, takot, kawalan ng hustisya. Ngunit sa likod ng mga alaalang ito, may bumulaga sa akin na mas nakakagulat. Sa isang iglap, naintindihan ko ang kanyang pakay. Hindi paghihiganti kundi kaligtasan. Luis, kailangan mo akong tulungan. Bulong ng anino. Ang kanyang boses ay parang huni ng hangin sa gabi. Ako'y biktima ng kasalanan ng iba at ang hustisya ay dapat makamtan. Hindi ko alam kung paano, pero tila may puwersang nagtutulak sa akin na makinig at sundin siya. Sa isang iglap, ang anino ay naglaho, naiwan akong nakatayo at nanginginig. Si Ramon ay lumapit sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Luis, ano ang nangyari? Tanong niya, ang pag-aalala sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang aking nakita at naramdaman. Pero alam ko, may kailangan akong gawin. Ang gabi ay hindi na magiging tulad ng dati para sa amin. Ang waiting shed ay hindi lamang tambayan, kundi isang lugar ng pagsisimula para sa isang misyon. Habang naglalakad kami pabalik, may kakaibang sigla sa aking hakbang. Hindi ko alam kung saan dadalhin ng karanasang ito, ngunit alam kong hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Sa likod ng lahat ng takot at kaba, may isang bagay na naging malinaw sa akin. Ang multo ay hindi kaaway, kundi isang kaluluwa na nangangailangan ng katarungan. Habang palayo kami sa waiting shed, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Sa likod ng gabi, may lihim na naghihintay na mabunyag. Ang tanong na ngayon ay, handa ba kaming harapin ang katotohanan? Malamig ang hangin nang kami lumabas. Mula sa maliit na tindahan ng kape, bitbit ang mga papel na dapat sana'y aming ipapasa sa opisina bukas. Halos mag-aalauna na ng madaling araw at ang paligid ay tila nilamon ng katahimikan. Nasa tabi ni Ramon ang kanyang bagong cellphone, abala sa pagtingin sa mga litrato ng mga gawa sa konstruksyon. Ako naman, pilit na pinipigil ang nanginginig kong mga daliri habang sinisikap kong huwag mag-isip tungkol sa nakakita naming multo sa waiting shed noong nakaraang linggo. Pare, alam mo, parang hindi ko pa rin matanggap yung nakita natin, bulalas ni Ramon habang naglalakad kami sa madilim na kalsada. Parang totoo, pero paano naging posible yon? Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Sa totoo lang, simula nang mangyari yon, hindi na ako mapakali. Parang may bumabagabag sa akin tuwing naaalala ko ang mga mata ng multo. Sila'y puno ng lungkot at tila may sinasabing hindi namin maunawaan. Maaari kayang hindi lang natin naiintindihan ang gusto nilang iparating? Sabi ko, pilit na inuunawa ang mga pangyayari.
Baka may kailangan tayong gawin para malaman yung dahilan ng pagpapakita nila. Nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa direksyon ng waiting shed kung saan naganap ang hindi maipaliwanag na karanasan. Ang mga ilaw sa kalsada ay may ilan-ilang patay na bombilya na nagbigay sa amin ng pakiramdam na para kaming nasa mundo ng mga ligaw na kaluluwa. Nang malapit na kami sa lugar, natigilan kami nang makita ang isang tao na nakaupo sa waiting shed, tila malalim ang iniisip. Hindi ko na sana papansinin, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Parang kilala ko siya, pero hindi ko magawang alalahanin kung saan. Ramon, parang pamilyar sa akin yung lalaki, bulong ko habang lumalapit kami. Baka siya ang sagot sa mga tanong natin. Lumapit pa kami hanggang sa nakita kong lumingon siya sa amin. Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong lungkot na nakita ko sa multo noong isang linggo. Ang presensya ng lalaki ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang may nais siyang iparating, isang mensaheng mahalaga. Paglapit namin, agad siyang nagsalita, ang boses niya'y malamig na tila dumaan sa mahabang panahon. Kayo ba ang nakakita sa akin noong nakaraang linggo? Tanong niya, ang tingin ay diretso sa akin. Halos hindi ako makapagsalita. Ang tanong niya ay tila nagpatibay sa aking hinala. Oo, kami nga. Ano ba ang kailangan mo sa amin? Nagbigay siya ng isang malalim na buntong hininga at tumingin sa malayo na para bang iniisip kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na matagal nang nagkukubli sa kanyang isipan. May isang lihim na nakatago sa lugar na ito. Sabi niya, ang tinig ay puno ng hinanakit. Isang lihim na dapat mabunyag para makahanap ng kapayapaan ang mga ligaw na kaluluwa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang kanyang sinasabi. Ang mga salitang iyon ay parang nagbukas ng isang pinto sa aking isipan, isang pinto na hindi ko alam na naroroon. Anong lihim? Tanong ko, hindi na makapaghintay na malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng waiting shed. Ang mga mata ni Ramon ay lumaki sa takot habang ako'y mabilis na umikot upang tingnan kung ano ang dahilan ng ingay. Nakita namin ang isang anino na tila gumagalaw sa dilim papalapit sa amin. Ang hangin ay biglang bumigat at naramdaman ko ang malamig na pagdampi nito sa aking balat. Ang presensya ng anino, ang lalaking nakaupo, at ang multo, lahat ay parang nag-uugnay sa isang kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang lihim ay nasa ilalim ng waiting shed. Bulong ng lalaki, ang boses niya ay parang hangin na dumadaan sa aming pagitan. Kailangan niyo itong matuklasan bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko alam ang dapat kong gawin. Panahon na ba para bumaba sa ilalim ng waiting shed at alamin ang lihim na tinutukoy niya? Ngunit bago ko pa man magawa ang anumang hakbang, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa. Isang malakas na dagundong ang narinig at ang paligid ay tila nagbago. Ramon! Sigaw ko, ngunit siya'y tila nawawala sa aking paningin. Ang anino, ang lalaki at ang multo, lahat sila'y naglaho sa isang iglap. Ang kalsada, ang waiting shed, lahat ay nabalot ng kadiliman. At sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang malamig na haplos ng isang kamay sa aking balikat. Isang haplos na tila nagsasabing, hindi pa ito ang wakas,